Good day, classmates and teachers. Let's learn about adding, subtracting, multiplying, and dividing fraction. First, adding fractions. 4/9 plus 1/3. Una, hanapin natin ang LCD. Hanapin natin ang LCD ng 9 at saka 3 gamit na listing method. 9, 18, 27, 36. Sa 3 naman, 3, 6, 9. Ang common factor nila ay 9. So, 10. 9. Ito naman is 9 divided by 9. 1 divided by 1 times 4. 4. Then add. 9 plus 3 ay 9 divided by 3 is 3. Times 1, 3. Then add natin. Then add. Then, copy the denominator. Dahil wala na silang common factors, ang sagot na ay 7, 9. Yun naman, subtracting fraction. Hanapin natin ulit LCD. 6, 12, 18, 12. 12. Meron na sila. Common denominator nila is 12. Ngayon naman, hanapin natin ang numerator. Ganun ulit. 12 divided by 6 equals 2 times 5, 10. Hanapin minus. 12 divided by 12, 1. 1 times 3 is 3. 10. Then minus. 10 minus 3, 7. Copy the denominator. Wala silang common factors. Ito na ang sagot. 7, 12. Next, multiplying fractions. Mas madali ito kaysa sa adding at subtracting. Dahil gagawin lang natin ay numerator times numerator at saka denominator times denominator. Then, simplify if needed. 4 times 1, 4. 5 times 6, 30. Kung mapapansin nyo, ito ang sagot. Pero pwede pa natin ito malawang term. Dahil ito, ang 4 at 30 ay dalawang even numbers. Gamitin natin ang continuous division. Gamitin natin ang 2. 2 divided by 4 is 2. 2 divided by 30, 15. At ito na ang sagot. Ang numerator ay 2, ang denominator ay 15. Hindi na ito malalawang term dahil ang factors ng numerator at denominator ay wala nang iba maliban sa 1. So, ang sagot ay 2, 15. At ang last ay dividing fraction. Tandaan nyo ay keep. Saka flip. Then simplify if needed. I-keep natin yun. Ito. 3, 4. Switch natin to. Times. Flip natin. Denominator ay magiging numerator. Tapos yung numerator ay magiging denominator. Next, 3 times 7. 21. 4 times 1. 4. At ang gagawin naman natin ay denominator divided by numerator. So, 4, 1. So, pwede ma-divide. 5 times 4, 20. Subtract 1. A quotient ay magiging whole number. Ang remainder ay magiging numerator. Tapos, ang divisor ay magiging denominator. So, ang sagot ay 5, 1/4. At di na ito masisimplify dahil wala ng common factor ang 1/4. Sana marami kayo natutunan ngayon. Hanggang sa susunod, paalam!